Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda po yung pagninilay po natin sa mga pagbasa ngayon at isang punto de vista ay magandang itanong, um, kapag tayo ba ay nagdadasal para makuha ang isang napakahalagang bagay, intensyon, halimbawa nagnonebenaryo po tayo, no? 9 na araw na sakripisyo po ito, meron tayong pinagdarasal at ito'y sinagot ng Panginoon at nakuha natin, no? Bagay natugunan ng Panginoon, no, ang ating hiling. Ano ba ang disposisyon ng ating puso? Ganda itanong yan, no? Kalimitan pag nakuha na natin yung ibinigay ng Panginoon, no? Siyempre masaya tayo, no? Pero nandun din yung dahil nakuha na natin, ang maliwanag ay atin na ito. At kung ito isang bagay, gagamitin natin. Kung hindi man isang bagay na ito, no, ay aangkinin pa rin natin, no, na magagamit sa ating buhay, no, para maging makahulugan ang ating buhay. Pero mapapansin natin, ibang-iba ang disposisyon ng dalawang personalidad sa ating liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, narinig natin, no, ang kwento ni Hana. Ipinagdasal niyang magkaroon siya ng anak. At ipinagkaloob naman ng Diyos. Pinagkaloob ng Panginoon. Pero kakaiba ang kanyang naging tugon. Ibinigay ng Diyos pero inialay niyang muli sa Diyos. Sabi niya, hindi ito akin. Kung anong gusto ng Diyos na gawin para sa aking anak na ipinagkaloob, bahala siya. At alam natin, no, si Samuel, no, tinaguri ang isang propeta, isang hukom sa matandang tipan, no, ang ginamit ng Panginoon nung panahon ni na Haring Saul at Haring David. No? May naging misyon si Samuel. Hindi siya naging para kay Hana o kanyang pamilya, kundi para sa bayang Israel. Sa ating ebanghelyo, kaduktong po ito ng pagbisita ni Maria kay Elizabeth. Nung dumalaw si Maria kay Elizabeth na nagdadalang tao noon, pati naman siya nagdadalang tao, agad-agad sinabi ni Elizabeth sa kanya, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Diba? Dahil alam nga niyang ang nasa sinapupunan ni Maria ay ang Mesiyas. Pero tingnan niyo ang sagot niya, ang awit niya. Hindi awit ng papuri sa sarili niya, kundi ang awit ng papuri sa Diyos. Kaya ito yung Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. So kumbaga parang lumalabas, no? Klarong-klaro, hindi pagturo sa sarili na inangkin niya na siya'y pinagpala, kundi ang Diyos. Ang Diyos na ipinagkaloob sa kanya, no, ang handog at misyon na maging ina ng kataas-taasan. Ano po ang mga aral nito para sa atin? Mga simple lamang po pero malalim, no? Una, lahat ng biyayang natatanggap po natin ay hindi atin. Ito po ay mula sa Diyos. Dapat, klaro po sa atin yan, no? Kahit pinagtatrabahuhan natin, tandaan natin, ang pinagmumulan niyan ay ang handog na buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos nung sinilang po tayo sa mundong ibabaw. Kasi kung walang buhay, hindi natin magagawa kung ano man ang ginagawa natin. Ano man ang
pagtataguyod ng ating mga magulang at anuman ang narating natin. No? Mula sa sinapupunan, ang buhay natin, nung tayo iluwal sa mundong ito, pati ang handog ng pagiging miyembro ng ating pamilya, mga magulang natin, lahat pong yan. Pati edukasyon natin, profesyon natin, no? Lahat ay mula sa Diyos. At dadako na po tayo, ako sa ikalawa. Kaya nga, ikalawang aral, dapat tayo maging mabuting katiwala ng handog na ipinagkaloob sa atin. Meron po tayong responsibilidad. Halimbawa, no? Pangalagaan natin ang ating buhay, hindi dapat ito sirain o lustayin. Yung iba sinisira ang buhay sa mga masasamang bisyo, hindi ba? May responsibilidad tayo para alagaan ang ating sarili. No? Ano man ang natatanggap po nating mga biyaya, dapat ayusin natin para sa isang maayos na paraan. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya at mga taong kasama natin. Kaya kailangan tayo maging mabuting katiwala. Dahil hindi atin ito eh. Hindi atin. Diba kaya nga tayo nagagalit dito sa mga umabuso, no? Sa kabanang bayan. No? Klarong-klaro yan, no? Kasi di naman kanila yung pera eh. Pero bakit nila sabi nga, no? Bakit tayo niloko? Kaya yung mga flood control project scandal na ating hinaharap ngayon, no? Kailangan talagang merong hustisya, may katarungan, no? Meron dapat ikulong, no? Kasi hindi po pwedeng basta-basta ganun lang dahil ginamit yung perang hindi kanila. No? At alam natin ang ambag ng taong bayan. Kaya kita nyo, napakahalaga maging mabuting katiwala tayo ng ating mga tinatanggap. Bagamat maaaring tinatanggap natin kung kani-kanino, mula pa rin yan sa Diyos. At ikatlo, ang isang mabuting katiwala, nagbabahagi ng kanyang biyaya. At yan ang ikatlong aral. Diba? Kung yung una, lahat ay mula sa Diyos, lahat ay dapat ibalik sa Diyos. Kung ano man ang gusto niyang gawin. Yung ikalawa, ikay mabuting katiwala. Ang mabuting katiwala, klaro sa Kanya, dahil hindi Kanya yung biyaya. No? Hindi lang para sa Kanya, dapat ibinabahagi niya, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. At yan ay isang matinding hamon sa atin, yung pagkakawang gawa natin. Kaya alam nyo, ngayong Adbyento, parating na po tayo ng Pasko, magandang isipin, no? Yung mga biyaya bang natatanggap natin para lang sa ating kapakanan? O meron tayong pinaglalaanan para sa iba, lalo na sa mga hikahos sa buhay? Tatlong aral mula sa ating liturhiya ng salita ng Diyos. Mula kay Hana at mula kay Maria na pinagkalooban ng biyaya. Una, lahat ng biyaya ay mula sa Diyos. No? Lahat ay ibabalik pa rin sa Diyos at iaalay. Kalawa, tayo katiwala lamang at dapat maging mabuting katiwala ng mga kaloob ng Diyos. At ikatlo, ang isang mabuting katiwala, nagbabahagi ng kanyang biyaya, lalo na sa mga nangangailangan. Amen.